Sa report ng House Committee on Justice, si Senadora Laila De Lima. Noong panahon daw kasi ni De Lima bilang Justice Secretary, lumagana pang umano'y drug trade sa Bilibid. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Hereby approved. Matapos ang 4 na araw na pagdinig, lumalabas sa report ng House Committee on Justice na naging talamak ang bentahan ng illegal na droga sa loob ng maximum compound sa New Bilibid prisons. Lumaganap daw ito noong panahong kalihim ng Department of Justice si Secretary Laila De Lima. Ang NBP na nasa ilalim ng Bureau of Corrections ay hawak ng Department of Justice. Ayon sa report, may sapat daw na ebidensyang sangkot si De Lima sa bentahan ng droga sa Bilibid. Base raw ito sa pagtuturo ng lahat ng mga testigong inmate na iniharap sa pagdinig. Pero bahala na raw ang Department of Justice na palakasin ang probable cause at magsampa ng kaukulang kaso dahil trabaho naman daw nila ito. Isa pa, ang pangunahing pakay raw kasi ng mga kongresista ay in aid of legislation o para makapaghain ng batas. Dati na rin sinabi ni De Lima na wala siyang kinalaman sa Bilibid drug trade. Hindi rin daw siya tumanggap kahit isang kusing mula sa iligal na droga. Inalmahan din niya ang investigasyon ng Kamara na anya'y layunin lang na idiin siya. Aminado naman ang komiteng may mga inconsistencies o hindi pagkakapareho sa ilang testimonya ng ilang mga testigo. Pero hindi naman naapektuhan ang kredibilidad ng mga ito. Kasama naman sa mga panukalang batas na inirekomenda ng komite ang pagbabalik sa parusang kamatayan at ang wiretapping at pagbubukas ng bank accounts ng mga inmate at mga makakasuhan kaugnay sa droga. Pero di sang-ayon dito ang minority bloc. The minority reiterates its stand that the Justice Committee report should include a recommendation for the filing of cases against the persons who violated the Comprehensive Dangerous Drugs Act and committed acts of bribery and corruption. Na Justice Committee ay wala pong jurisdiction sa pag-recommend ng filing of case or prosecution against Senator De Lima. Duda rin ang minorya sa mga testimonya ng mga inmate na witness. Lalo't na-discover nilang 5 sa 12 inmate na iniharap bilang testigo ay nag-a-apply pala para mabigyan ng executive clemency. Ito yung sina Engelberto Durano, Nonilo Arile, Jaime Pacho, Jojo Baligad at Vicente C. Ayon naman kay Senadora Laila De Lima, kalokohan ang report. So that means they're practically telling the DOJ to invent pa more. Invent pa more lies. If they believe that the evidence are sufficient, then they should recommend for my prosecution. It's a sham conclusion. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.